Yun nasa puso ko eh. Asan ang verse? Ba't natin pag-aawayan yung kulay? Diba? Ba't natin pag-aawayan na dapat walong fluorescent lamp ito imbis na 6 lang. Okay? Ano bang dapat nating pag-isipan na difference of opinion galing sa Bible? Kung meron man na tayo hindi nakikitang hindi maganda ayon sa salita ng Diyos, di yun ang ating pag-isipan at bigyan ng rebuke, reprove, correction, and instruction. Galing sa salita ng Diyos. Okay? So, if after taking all these steps, you still get anger, alam mo na kung sinong tao yun. Reprove a foolish man and he will hate thee. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Ngayon, kung pagkatapos mong sabihin lahat ng correction, minahal ka ng tao, applicable naman sa kanya yung rebuke a wise man and he will love thee. Okay? So, yan ang makikita nating binibigay ng Bible. But sometimes, meron pang isang diskarte. Sometimes, silence is also a wise rebuke. Sometimes. Pero you make silence in such a way, in such a timing, that you know, or the person knows, that you object to what he is doing. Okay? Ito yung sinasabi ng Proverbs 10:19. In the multitude of words, there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. Pagka daw daldal ka ng daldal, yung mas marami ka salita, mas marami kang kasalanang maaaring masasambit. But he that refraineth his lips, yung may sasabihin ka sa okay. Okay lang. Is wise. Wise ka daw, sabi ni Solomon. If you refrain your lips, pinigilan mo yung bibig mo. No? Hindi ka na kailangan sabihin, pigilan mo yung bibig mo, ah. Hindi na. Dahil ikaw na mismo ang nagpigil sa iyong bibig. Ano nga sabi ng Chinese? Many talk, many mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Okay. Why is that Chinese? Okay. So, yan po ang ating lesson ngayon about sa reprove, rebuke, correct, and instruction.